Hindi lahat ng shortcut ay ligtas. May mga daan na kahit gaano kaikli ay dapat pa ring iwasan. Ako si Lorraine at ito ang kwento ko. Nangyari ito noong mga early 2000s sa barangay namin sa Bacolod City. 10 years old ako noon. Tuwing fiesta, usong-uso sa mga batang katulad ko ang excitement na magpunta sa peryahan. Hanggang isang gabi nagkayayaan kami ng mga pinsan ko na pumunta doon. Magkakasama kaming naglaro ng mga games, sumakay sa Ferris wheel at marami pang iba. Pero hindi namin namalayan na sobrang late na pala. Naabutan kami ng 12 midnight at kailangan na naming umuwi. May shortcut na daan pa uwi sa bahay ng lola ko. Pero yun yung eskinita na maraming kwento ng kababalaghan. Sabi ko sa mga pinsan ko, ayokong dumaan doon. Nagsuggest ako na pumili na lang kami ng ibang kalsada para daanan pa pauwi at kahit pahabulin pa kami ng mga aso na makasalubong namin sa daan. Basta wag lang doon sa eskinita na yon. Matatakotin talaga ako noong time na yon at nanginginig ako habang nagsasabi sa kanila. Sabi ng pinsan kong si Lisel, marami naman tayo. Ako na bahala sa inyo. Mas malapit pa nga to papauwi. Sa pagpupumilit na mas malapit daw itong daanan papuntang bahay ni Lola, napa-oo na lang ako at dumaan kami sa eskinita. Papasok pa lang kami, ramdam na namin ang takot sa dilim at katahimikan ng lugar. Nauna ang mga pinsan ko, sunod ang nakababata kong kapatid at ako ang pinakahuli sa lahat. Sa kalagitnaan ng eskinita, may isang malaking puno ng mabolo. Ayon sa mga matatanda sa barangay namin, ito raw ay pugad ng mga nilalang at elemento. Pagdaan namin sa ilalim ng puno ng mabolo, dito na ako nakaramdam ng kakaiba. Parang may sumusunod na sa amin. Ako yung huli sa grupo at ramdam ko may isang presensya sa likod ko. Sabi ni Lizel, dalian niya. Tapos bigla-bigla niyang sinabi, pagsabi ko ng takbo, tumakbo kayo ng mabilis. Wag na wag kayong lilingon. Nang malapit na kami sa dulo ng skinita, bigla kaming nakarinig ng isang malalim na boses na nagsabi, "Takbo!" Nang marinig namin ang malakas na halakhak, nagsitakbuhan kaming lahat. Pero sa sobrang takot, gusto kong sumilip at tingnan kung sino o ano yung nasa likuran ko. Napalingon ako at doon ko nakita ang mga paa ng tikbalang, yung parang kabayo pero may katawan ng tao. Napasigaw ako at umiyak habang tumatakbo papunta sa pintuan ng bahay ni Lola. Kinatok namin ang pintuan ng sobrang lakas na kulang na lang sirain namin ang pinto sa sobrang kaba. Matapos ang ilang segundo, pinagbuksan kami ng lola ko. Pero kami mas nagulat dahil ang mukha niya ay parang nakakatakot din sa dilim ng gabi. Kaya't pinagalitan kami ng husto. Sabi pa niya, "Bakit nasa labas pa kayo? Bakit ang ingay-ingay niyo? Dis oras na ng gabi?" Tunan namin ikinuwento lahat ng nangyari. Lahat sa barangay namin, matanda man o bata, ay alam na may kababalaghan sa eskinitang yon. Lalo na sa parte kung saan nakatayo ang malaking puno ng mabolo. Kaya't nagtaka ang mga nakakatanda sa bahay kung bakit doon pa kami dumaan at sa hating gabi pa. Kaya mula nang nangyari ito, hindi na ako dumaan sa kahit anong eskinita. Hindi ko na kayang bumalik sa mga lugar na may ganong kasamang takot. Wala akong plans na maglakad pa doon ulit, lalo na paggabi. Baka may sumunod pa sa akin at baka hindi ko nakayanin. May mga eskinita bang sadyang nilikha para sa mga kaluluwang di matahimik? Ako si Paolo. At ito, ang kwento ko. This happened nung senior high pa lang ako. In-announce ng prof namin na may performance task kami sa PE na dance performance. So kami ng mga classmates ko, nagplano kami kung saan kami magpa-practice. Napagdesisyonan namin na ang venue ng practices namin ay sa lugar nila Gab, somewhere in Matina, Davao. Doon kasi sa lugar nila Gab, may covered court at very spacious.
Medyo tahimik din, kaya perfect na lugar para mag-practice kasi maliit lang ang speaker namin. Kaya kailangan namin ng tahimik na lugar para marinig ang tugtog. Kaya doon namin naisipang mag-practice. After ng klase namin, sabay-sabay kaming umalis ng school at sumakay ng jeep from our school to Matina. Pagkarating namin sa Matina, sabi ni Gab, may shortcut daw para mas madali makarating sa bahay nila. Yung shortcut na tinutukoy niya ay etong maliit na eskinita, kaya dito kami dumaan. While walking, medyo may kakaiba akong nararamdaman sa eskinita na yun. Parang may something pero di ko nalang pinansin. After ng ilang minuto, nakarating na kami sa bahay nila Gab. Nagpahinga muna kami, then after mag-rest, naglakad na kami papunta sa covered court para magsimula na mag-practice ng sayaw. Malapit lang yung court sa bahay nila Gab, walking distance lang. After ng practice namin, ginaid ulit kami ni Gab. Pero this time, tinuro niya naman sa amin ang long cut palabas sa lugar nila para raw may 2 choices kami kung saan gusto dumaan sa susunod na practices. Kinabukasan, after class, umalis na ako ng school at dumiretso na ako sa Matina. Nung nasa kanto na ako, I asked myself kung saan ako dadaan. Pero syempre, dahil tamad ako at gusto ko makarating agad sa house nila Gab, sa shortcut ako dumaan. While nasa loob na ako ng eskinita, nag-phone ako at chinat ang classmates ko na malapit na ako makarating sa house nila Gab. Habang naglalakad ako, may nakasalubong akong lola. Galit na galit ang mukha niya. Kinausap niya ako at sabi niya, "Bakit dito ka dumaan? Alam mo bang bawal dumaan dito? Hindi pwede dumaan dito." Sabi ko sa kanya, "Ay, okay lang po, madali lang po ako dito, di po ako tatagal. Dito lang po ako dumaan kasi mas malapit sa bahay ng classmate ko." Ngumiti ako at naglakad ulit. While walking, nakatingin lang ako sa phone ko. Later on, may bata akong nakasalubong. Naglalakad siya papalabas sa eskinita. Sa left side ko siya dumaan. Nung nasa may left side ko siya, napansin kong medyo blurry yung mukha niya at iba ang kulay ng katawan niya. Parang maputla. Naka-brown pants siya at yellow uniform. May suot siyang backpack. Parang normal lang na estudyante. Pero naiilang ako kasi bakit parang blurry ang mukha niya at parang wala akong nadinig na footsteps. Kasi diba, pag naglalakad ka, may kaunting ingay na manggagaling sa shoes or slippers mo. Sabi ko sa isip ko, hala, ba't ganon? Ang weird. So I took a second look at him. Tumingin ako sa likod ko para makita siya ulit, kaso pagtalikod ko, wala ng tao. Wala siya. Nagulat ako at bigla akong nanlamig. Imposibleng mawala siya agad kasi ang haba-haba ng daan at ang bagal pa niyang maglakad. Hindi naman siya tumakbo, wala akong narinig na may tumatakbo. As in, sobrang tahimik lang. After that, bumilis tibok ng puso ko kaya binilisan ko na lang ang lakad ko hanggang makarating ako sa bahay nila Gab. Pagdating ko sa loob ng bahay, umupo ako sa sofa at nanood ng TV. Hindi ko na kinuwento sa classmates ko kasi baka di maniwala. I just acted like nothing weird happened. Sabi ko sa sarili ko baka kakapanood ko ng horror movies, kaya kung ano-ano na lang ang nakikita ko. Pinaniwala ko na lang ang sarili ko na wala lang yon para hindi ako matakot at kabahan. After a few minutes, maybe around 30 minutes, dumating si Regine. Schoolmate namin siya, taga ibang section pero same kaming senior high at katropa niya si Gab. Parang natataranta siya, lumapit agad siya kay Gab tapos nagkwento. Sabi ni Regine kay Gab, may nakita raw siyang bata sa eskinita na naka-uniform pero walang mukha. After hearing that, nagulat ako. Lumapit ako agad at sabi ko, "Ha? May nakita ka? Anong kulay ng uniform? Naka-yellow ba?" Sabi niya, "Oh, paano mo alam?" At pagkatapos daw niya makita yung bata, nagulat siya kasi may lola agad sa harap niya. Pinagalitan siya kasi bawal raw dumaan doon sa eskinita. Sabi ko ganyan rin ang nangyari sa akin kanina. Pero mas nauna kong nakita yung lola bago ko nakita yung blurry-faced na bata. Parehas kami napamura, kinabahan, at nagka-goosebumps. After nung araw na yun, hindi na ako dumaan sa eskinita. Ayoko na. Doon na ako sa long cut dumadaan. Kahit nakakapagod kasi ang daming pasikot-sikot. Dahil curious ako at gusto ko talaga mapatunayan na totoo yung nangyari. Bigla akong napaisip na mag-search ng schools na malapit sa Matina. Chinek ko isa-isa kung anong itsura ng uniforms per school. At nung nakita ko yung DRA-NHS, tumaas ulit balahibo ko. Kasi parehas na parehas talaga sa uniform na suot nung blurred-faced
na bata na nakita ko dati. Paano kung ang paborito mong daanan pa uwi, bigla na lang naging daan ng takot? Ako si Jay. At ito, ang kwento ko. Pagka uwi ko galing school, sobrang pagod ako. Kaya dumiretso muna ako sa kama para umidlip. Mga bandang 9 p.m., ginising ako ni mama para kumain ng hapunan. Matapos kumain, ay nagdesisyon akong lumabas at maglakad-lakad kahit saglit lang para marelax ang utak ko kahit papaano. Naisipan kong puntahan ang park na malapit sa lugar namin. Dahil gusto ko ng mabilisang daan papunta sa park, naisipan kong dumaan sa eskinita sa tabi ng bahay namin. Sobrang sikip nun at madilim pa. Pero sanay na rin ako doon kasi shortcut siya papunta sa kabilang kanto. Habang naglalakad ako sa gitna ng eskinita, ramdam ko ang lamig ng hangin at ang mga kaluskos sa paligid pero pinagsawalang bahala ko lang. Tahimik ang paligid, puro tunog lang ng hangin at mga dahong hinahampas ng hangin ang naririnig ko. Habang naglalakad ako, feeling ko parang may mga matang nakatitig sa akin mula sa mas madilim na parte ng eskinita. Hindi ko na lang pinansin yun at nakalagpas na din naman ako at nasa kabilang kanto na ako papunta sa park. Inenjoy ko ang paglalakad at para matunaw na din yung mga kinain ko nung hapunan hanggang sa hindi ko na malayan na ang tagal ko na palang naglalakad. Pag-check ko sa relo, lagpas 12:00 na pala ng hating gabi kaya nagpasya akong bumalik na. Pumasok na ulit ako sa eskinita pero sa bawat hakbang ko pabalik lalo akong kinakabahan. Ewan ko, pero di ko talaga maintindihan ng nararamdaman ko ng mga time na to. Nang malapit na ako sa gitna ng eskinita, nakakita ako ng 3 aninoy na parang nakatayo lang sa medyo malayong parte ng eskinita. Hindi sila gumagalaw. Napakusot ako ng mata ko para siguraduhin kung totoo nga, pero bigla silang naglaho. Ang lakas ng kabog ng dibdib ko, literal na naririnig ko sa tenga ko yung tibok. Wala akong ibang choice kundi magpatuloy sa paglakad. Habang dinadaanan ko ang lugar na yon ay hindi ko mapigilan ang panginginig ko. Nasa kalagitnaan na ako ng eskinita nang biglang namatay lahat ng mga ilaw sa paligid. Takot na takot ako dahil wala akong dalang flashlight or yung phone ko man lang. Pakiramdam ko lulundag ang puso ko sa kaba. Pinilit kong lakasan ang loob ko at nagpatuloy pa rin sa paglakad. Sa gilid ng mata ko may napansin akong gumagalaw. Paglingon ko muntik na akong mapatili. May aninong nakadikit sa pader. May hawak siyang tila kutsilyo. Nanigas ako sa sobrang takot para akong estatwa. Pero ilang sandali lang ay dali-dali akong tumakbo sa lubos na makakaya ko. Nang makalayo na ako ay hindi naman niya ako sinundan. Nanginginig ang mga tuhod ko sa takot. Hirap akong makahinga at hindi ko na rin nagawang sumigaw dahil sa hinihingal na ako sa takot. Gusto ko sanang humingi ng tulong pero parang nawalan ako ng boses. Malapit na sana akong makauwi pero may dadaanan pa akong isang malaking puno sa eskinita. Habang naglalakad ay may natanaw ako sa likod ng puno na isang anino. Nang makita ko iyon ay kumaripas ulit ako ng takbo. Binigay ko na ang lahat ng lakas ko sa pagtakbo dahil rinig ko din na hinahabol nila ako. Naririnig ko ang yapak ng kanilang mga paa at ang kanilang malakas na paghalakhak na tila batuwang-tuwa dahil may nabiktima na naman sila. Habang tumatakbo ako ay bigla akong napahinto dahil may isa pang anino na tumatakbo papunta sa akin mula sa harapan ko. Hindi ko na alam kung saan ako dadaan, kaya't napapikit na lang ako ng mga mata ko at nagdasal. Nang dumilat ako, bigla uling naging tahimik ang buong paligid. Parang walang tao, walang multo, walang kahit anino. Dali-dali akong tumakbo palabas sa eskinita. Hindi ko na inisip kung may nadapa ako o nabangga. Basta takbo lang. Pagkalabas ko sa makipot na daan, huminto ako saglit at nilingon ang eskinita. Doon ko sila nakita, ang 3 anino na nakatayo sa dulo. Yung isa, kitang-kita ko na may hawak talaga siyang kutsilyo at pulang-pula ang mga mata nila. Parang galit na galit sila. Pagka-uwi ko sa bahay, halos hindi ko na maigalaw ang katawan ko sa sobrang takot. Buong magdamag ay gising ako. Hindi ko na talaga kinayang matulog. At mula sa gabing yon, never ko nang pinangahasang dumaan pa ulit sa eskinita na mag-isa. Alam mo yung pakiramdam na parang may nakatingin sa'yo pero paglingon mo, mas malala pa pala ang nandun. Ako si Isla. At ito, ang kwento ko. Isa akong grade 11 student sa isang private school dito sa amin.
Kagaya ng maraming estudyante, everyday struggle talaga ang gumising ng maaga. Pero sa sitwasyon ko, kailangan ko nang bumangon as early as 3:10 a.m. Oo, totoo yan. Hindi pa man ako fully gising, kailangan ko nang magluto ng breakfast. Kasi kung hindi ako kikilos agad, baka hindi ako makapasok on time. By 4 a.m. naliligo na ako. At gaya ng maraming kabataang babae ngayon, bahagi na ng routine ko ang magayos. Nagme-makeup ako kahit konti, tsaka sinisigurado kong maayos ang buhok ko. Di mo kasi alam kung kailan ka mabibigla ng school crush mo or biglang may group photos, di ba? Pero seryoso, mahirap rin talagang mag-ayos, lalo na kung kulang ka sa tulog. Sobrang time-consuming pero part na yan ng buhay ko bilang isang taong conscious sa itsura. Pagpatak ng 5:15 a.m., naghahanda na akong umalis. Kinuha ko yung bag ko, siniguradong may baon, ID, ballpen at earphones, lahat ng essentials. Noong araw na yon, mapapansin mong parang antok pa ang paligid. Ang langit parang ayaw pa gumising. Medyo madilim pa rin kahit pa 5:30 na. At sobrang lamig ng hangin. Isa to sa mga araw na sana may service ako, pero wala. Kaya kailangan kong lakarin ang ilang parte ng daan papunta sa sakayan. Tahimik ang kalsada. Wala masyadong tao. Walang ingay ng motor o tricycle. Parang ako lang ang gising sa buong barangay. Ang masaklap, naiwan ko yung flashlight ko sa ibabaw ng lamesa. Sanay akong may dalang flashlight, lalo na't may mga parte ng daan na walang gaanong ilaw. Pero dahil nga inaantok pa siguro ako, hindi ko na napansin na naiwan ko pala. Ilang minuto pa, nakarating na ako sa isang eskinita na palagi kong dinaraanan. Usually, hindi naman siya nakakatakot. Hindi siya masikip at may mga bahay rin sa paligid. Pero may isang parte doon na medyo kakaiba. Yung tabi ng eskinita ay may abandonadong bahay. Luma na, sira-sira. At kahit sa tanghali, hindi mo mararamdaman na may tao doon. Lalo na sa umaga na sobrang aga pa at madilim pa ang paligid. Habang lumalakad ako, nadaanan ko ang isang puting van na matagal nang nakaparada roon. Parang luma at sira na rin. Sa hindi inaasahang pagkakataon, napansin ko na may nakalabas na isang paa mula sa likod ng van. Hindi siya normal. Hindi siya gaya ng paa ng tao. Ang laki. Parang kahoy ng matandang puno. Kulay maitim at balbon. Tumindig ang balahibo ko. Hindi ako nagdalawang isip. Hindi ako tumingin ng diretso. Hindi ako tumigil para pagmasdan. Dumiretso lang ako ng lakad. Mabilis. Parang walang nakita. Pero alam mo yung curiosity. Yung feeling na parang kailangan mong lingunin. Pagkalampas ko ng kaunti, hindi ko napigilang lumingon. At doon ko siya nakita, isang napakalaking nilalang. Kulay itim ang balat, pero ang pinaka nakakatakot ay ang mata niya. Pulang-pula. Nakatingin siya sa akin. Diretso, seryoso, galit. Hindi ko maipaliwanag ang kilabot na naramdaman ko. Hindi ako makagalaw, para akong napako. Parang kahit sigaw ko, walang boses na lalabas. Tapos parang bigla na lang, nagising ako sa sarili ko, tumakbo ako. Hindi ko na naalala kung paano ako tumakbo ng ganon kabilis. Ang tanging alam ko lang ay kailangan kong makaalis sa lugar na yon. Hindi ko na nilingon pa. Simula noon, isa na yon sa mga hindi ko malilimutang karanasan. Nakakatakot, parang hindi lang multo o anino. May presence talaga, may bigat, para siyang isang babala. At mula sa araw na yon, hindi na ako umaalis ng bahay ng madilim pa. Tiniyak ko na rin na lagi akong may dalang flashlight. At kung minsan, nagdarasal din ako habang naglalakad. Kasi minsan, hindi lang tao ang dapat nating iwasan sa daan. May ibang nilalang din palang nagmamasid.